Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, ang pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay na kung saan tetebesin na raw itong si Pastor Apollo Kibuloy. So, bakit kaya ito nasabi ni Banat Bay na mukhang magagaya si Pastor Kibuloy dito kay Congressman Tevez? So, panoorin po natin to. Alam mo, nakikita ko dito, igagaya to kay Tevez. Naku po, sinabi ko na sa inyo. Ganito rin ang ginawa kay Tevez noon, kung maalala nyo. Ayan, accusation, ganyan-ganito. Sa totoo lang, delicates dito si Kibuloy, ha? Bakit ipinasok yung baril? Eto, pag may Kasi ganito yung nangyari dyan. Merong witness na lumabas sa Senate hearing ni Senator Hontiveros na sinasabi na siya ay pinagmalupitan, siya ay minaltrato, pinagsamantalahan daw ni Pastor Kibuloy, at tapos biglang isiningit na siya ay dinala dun sa may Kingdom of Paradise na sinasabi niya, at doon daw nakita niya na lumabas daw si Pangulong Duterte at si BP Sara na may dalang mga nakabag na baril daw, yun nasabi niya. So, dahil doon, parang ikuno-connect doon sa nangyari kay Tevez kung saan, di ba, na ni-raid yung bahay niya na nakuhanan daw ng mga armas, ng mga baril. Kaya nga, di ba, kinonsider daw siya as terrorist nung panahon ni Secretary Boyong Remulla, di ba? Tandaan nyo, si Tevez, parang lumalaban na rin siya doon sa administrasyon ni Marcos. So, same thing din dito kay Pastor Apollo Kibuloy, kung saan yung kanyang network, yung SMNI, medyo bumibira-bira na rito kay Marcos, kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi naman yung literal na siya yung bumabanat. Kumbaga yung kanyang mga host dun sa kanyang programang SMNI, doon bumabanat na yung mga host ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nga dito, yun yung nakikita ni Banat Bay na mukhang tetebesin dahil nga, sinabi nung witness na nakita daw niya na may bit-bit na mga bag ng baril si Pangulong Duterte at si BP Sara. So, doon magsisimula yung kanilang script na pwedeng taniman din ng baril. Etong si Pastor Apollo Kibuloy, pwede ring i-raid yung kanyang mga property at sabihin may nakuwang mga baril. Dahil nga, yun yung unang script eh. So, yun yung pinakatanim nila na pwedeng gawin. Ngayon, sabi nga dito ni Banat Bay, paliliwanag nga niya na pwedeng yun yung way para lalong sirain or lalong ilubog tong si Pastor Apollo Kibuloy. So, tuloy po natin to. Bigyan kayong pulis, yan ang pinakamadali para maaresto ang tao at tumagal sa kulungan at hindi makapagpiyansa. Baril. O kaya droga. Actually, yung droga medyo baril talaga. Pagka tingnan nyo sa batas yan, totoo naman po yun, di ba? Kung familiar kayo sa mga biglaang raid na ginagawa ng mga kapulisan natin, mga dati pa, kahit naman ngayon meron pa rin yan, na hindi nila nilalagay yung drugs kung ang target nila hindi naman related sa drugs. Halimbawa, wala siyang records tungkol sa drugs. So, hindi nila pwedeng taniman ng drugs yun. Kasi medyo magiging questionable yun. So, ang gagawin, maglalagay ng paltik na baril. Diba? Usually, yan nga yung sinasabi nila na 38 kalimitang nilalagay dyan eh. Kasi nga, pag naulihan ka niyan, walang bail po yan. So, yan yung mangyayari niyan. Kung wala kang abogado, tatagal ka talaga ng mga ilang taon sa kulungan kasi kailangan litisin yan para kailangan mong patunayan na hindi sa'yo yung baril. So, dito naman kay Pastor Apollo Kibuloy, since meron naman siyang abogado na kaya siyang ipagtanggol, pwedeng tumagal lang siya ng mga ilang buwan or ganyan, depende sa kung paano nila ilalaban yan. Pero ang pinakapunto lang na gagawin lang dito is talagang maipakulong lang si Apollo Kibuloy, si Pastor, para lang lalong sirain lang yung kanyang kredibilidad o yung kanyang connection sa SMNI. Kasi nga
pinipetition nitong mga senador ng ilang kongresista na tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Tapos na ho yung SMNI mag-file ng kanilang renewal, so meron pa silang existing 25 years pang kailangan bunuin bago sila uli mag-renew. So, hindi yun basta-basta pwedeng i-revoke dahil nga nabigyan na sila ng prangkisa. So, ito na yung ginagawa nilang way ngayon para sirain si Pastor Apollo Kibuloy kasi yan yung sinasabi nila na siya raw yung founder ng SMNI, siya yung presidente. Pero ang sabi naman ng SMNI, hindi na si Kibuloy yung pinaka nagmamanage ng SMNI, iba na. So, ginagawa naman nila ngayon, sinasabi bakit daw hindi ipinaalam sa Kongreso. Pero may rules kasi silang sinusunod diyan kapag religious organization, hindi na sila kailangan hindi nila kailangan i-inform yung Kongreso na magpapalit sila ng kung sino man yung parang presidente ng network. So, balik po tayo doon. Yun nga, sabi nga ni Banat Bay, kahit itanong nyo sa mga pulis, mostly talaga baril ang inilalagay na pang tanim. Kasi nga madaling ilagay yan compared dun sa drugs na medyo questionable yan kung hindi naman related sa tao, lalo kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi naman related sa drugs siya. So hindi siya na-involve. So yun nga, yung ginawang script nila ngayon na sinabi dinugtong kay Pangulong Duterte na galing nga daw doon sa property ni Kibuloy, naglabas daw ng baril or nagbibit-bit na baril ng mga bag ng yung mga bag ba, puno ng baril. So yun yung pinaka-script nila. Kaya dito, ito na yung ginawa yung kagaya kay Tebes na yun yung isinampang kaso, parang loose firearms yung illegal possession ng mga loose firearms yung isinampa kay Tebes. So possible ito rin yung isang pangkaso dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang nakuhanan ka ng baril, walang piyansa dyan. Kulong ka talaga. Kaya iyan ang usualing itinatanim. Kaya ang mangyayari dito, feeling ko katulad nung kay Tebes. Ngayon, isipin niya, out of nowhere, dating issue, labor issue lang. Labor issue lang dati. Ano pa mga issue? Mga issue ng pang-aabuso. Bakit biglang sumulpot tong baril? Alam niyo kung bakit? Ang dali ho kasi. Ang dali makulong ng isang taong mahulihan ng baril. Since ikinonect na nila dito sa witness na may baril doon sa Garden of Eden. Ano ba yun? Kingdom of whatever. Kung ano man yung tawag nila doon sa lugar na yun. Iisipin nyo, magbato lang ng granada dyan sa loob. As in magbato, hindi pasabugin ha, magbato lang. Kasi ang laki niyan Ang kwento nga sa akin, ang laki-laki daw ng lugar na yan. Sobrang laki. Tandaan ninyo, ganyan yung nangyari kay Tebes. Wala sa bahay nakuha. Alam mo kung saan nakuha? Doon sa malayo. Doon sa hindi na pinupuntahan. Correct. Tama yung sinasabi ni Banat Bay. What if lang maghagis lang ng katabi hindi granada. Baril lang na nakabalot kung ano-ano lang. Para lang sabihin lang tinago doon. Tapos mag-raid. So kagaya nung ginawa nga raw doon kay Tebes, hindi sa bahay nahuli yung mga baril o hindi nakita doon. Nakita doon sa isang property niya sa bakanting lote, doon naghukay, gumamit pa ng mga backhoe para makita yung mga baril. So, kung titingnan nyo, sa warrant of arrest, paliliwanag din ni Banat Bay, dapat specific kung saan hahanapin yung kanilang, kung ano man kailangan nilang hanapin. Pero sila, sa iba nila nakita yung mga baril. So, dahil nga malaki yung property ni Kibuloy, is pwedeng ihagis lang doon, palabasin, nakitaan doon. Pero eventually, yung kay Tebes noon, alam ko, na-dismiss yung kaso niya kasi nga, technicality. Napunta sa technicality yung pagkaka-dismiss. Gawa nga nung yung sa warrant, sa bahay naka-serve, pero nakuha nila yung mga baril outside dun sa bahay ni Tebes. Doon itinanim yung baril. Hinukay, itinanim yung baril. Tapos pinalabas na itinago doon yung baril. Since it's still the property of Tebes, yun ang inakusa. Tama, mali. Imagine niyo to.
Ang laki ng pagmamay-ari ni Kibuloy dyan. Siyempre, kung pagmamay-ari niya yan, kingdom niya yan, o sigurado ko, maglagay lang ng konting baril dyan, granada, magbato, ibig sabihin, hagisan mo lang doon sa loob para may granada doon, tapos biglang i-raid. Pag nahuli siya, kulong. Walang piyansa. Ganun no. Naintindihan mo natin? Ganun katindi po yan, mangyayari dyan. Sigurado ko, yan ang next, ipare-raid. Tingnan nyo. I-request iparaid dyan, as in, i-raid doon ng kapulisan, tapos may matatagpuan. If meron naman license ang mga baril, posible pa rin makasuhan yan. Hindi ho, alam nyo, hindi ganyan. Alam naman yung may lisensya ang kukunin. Siyempre yung itatanim, walang lisensya. Tama, mali. Tetebesin yan, oh. Tama nga naman. Ba't naman nila kukunin yung mga lisensyadong baril kung meron man? Siyempre, kung may lisensya yun, legal yung baril na yun. Siyempre, naturalmente, ang ilalagay nila, yung mga loose firearms na sabihin natin pwede ng mga panapon or anything na pwedeng hindi kanya. Yung madali lang na, madaling maitago, usually mga maliliit lang yan, 45, mga baby armalita siguro yung pinaka, yung pinaka mahaba. Pero usually yan, maiksi lang yung mga itatanim dyan, para mabilis nga lang naman. So, yun nga, sabi nga, tetebesin nga, dahil ganun yung ginawa kay Tebes parang pinalabas na masamang tao si Tebes. So kung ano-ano lang yung mga itinanim kay Tebes, kung ano mga dinigit na issue sa kanya. So hindi malayong gawin ito kay Kibuloy. Tama, yan ang term ni Jay Gulatico, tetebesin nila yan. Sigurado ako gaganyanin na yan. Tapos, kung hindi man, maglalagay ng mga sirang mga high-powered. Pansinin ninyo yung mga high-powered na na-discover kay Tebes, baka mga sira pa yun. Yung mga bulok na hindi na ginagamit, pero still considered as firearms yun, di ba? Baka maglagay ng canyon dyan, maglagay ng kung ano-ano, tapos, eventually, mayari. Eto, meron ako ikikwento sa inyo. Eto, katotohanan to. Hindi ko lang siya pwedeng pangalanan kasi I'm not authorized na ikwento to. Pero ito, kinuwento mismo sa amin, tatlo. Dali, iniisip ko paano ko ikikwento. Baka mamaya madali na naman tayo sabihin, chismoso mo talaga ba? Kung maaalala ninyo, naging issue yung barel ni PRRD. Tama, mali. Mapag-usapan namin yan. Walang issue dun Lahat naman nun, lisensyado. At ang definition ng kanyang LTAP is collector siya. Kasi meron yan may criteria yan. Okay, may criteria yan sa loob ng LTAP mo, ano yung mga criteria mo. Since nandun siya, allowed siya. Pero alam nyo, before umalis si PRRD, rehistrado lahat yan, di ba? Kasi alam na nila na dyan dinadali ang mga opisyal ng gobyerno. Noong una, sabi ko, medyo hindi naman, parang okay. Sige. Until, meron na naman kami na-meet ng Banateros Brothers. Na-meet namin, hindi ko na lang sasabihin kung sino ito. Dati ho itong opisyal, malapit kay Pangulong Marcos, tapos nawala sa gobyerno, eto sabi niya sa akin, merong nag-try na magrehistro ng barel under his name. Ganong kalupit Merong nagrehistro ng barel under his name. Wala hong So yun, pinagagalaw na yung mga base rito kay Banatbay. Pinagagalaw na yung mga galamay sa gobyerno para sirain lang talaga yung mga kumakalaban kay Pangulong Marcos. So, dahil makikita nyo naman, tama ba naman na magrehistro ka ng baril sa hindi mo naman pangalan? Yung sinasabi nga, di ba? Ibig sabihin parang gumagawa na sila ng move na sirain yung isang tao kasi mag-i-rehistro sila ng barel na hindi talaga hindi talaga para sa kanya. Tapos, siyempre, pag ni-raid yan, lalabas na wala siyang ganong klaseng barel. So, mangyayari, legal firearms yung hawak niya. So, pwede siya ikulong kagad pag nahuli yan. So, ganun yung ginagawa ngayon ng itong administrasyon na to. Ganun yung ginawang diskarte. Una kay Tebes, na yun nga, na ni-raid yung bahay, pero hindi sa bahay nakuha yung baril. So, possible, yung din yung gagawin kay Kibuloy, na i-raid yung kanyang mga property, pero yung baril makukuha hindi sa loob ng bahay. Or, may makuha man, kumbaga parang, palabasin lang na may nakuhang baril. Pero kahit na hindi nga nakarehistro yun or hindi natin alam kung meron talaga nakarehistrong baril kay Kibuloy. Pero yun yung palalabasin na nakuhanan ng mga baril dahil yung pinaka-main script nila rito para mapakulong si
Pastor Apollo Kibuloy. So, sa mga susunod na araw, sundan pa po natin ito. Tingnan natin kung anong mangyayari sa Kibuloy series na to. So, maraming salamat po. Ingat po kayong lahat.